On Point Throwback Thursday! Nakilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa buong kasaysayan ng NBA. Bago pa man sumikat si John Stockton o di kaya ay si Chris Paul, ang dalawa sa pinakamahuhusay na point guard sa larangan ng basketball, ay una nang sumikat si Bob Cousy noong dekada 50 at 60 bilang floor general ng Boston Celtics. Isinilang noong August 9, 1928 ng isang mahirap na French immigrant na naninirahan sa Yorkville, New York City. Dito na rin namulat si Bob Cousy at dito na rin nahasa ang kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Kaya naman noong siya ay nasa junior high na ng high school, ay kinuha siya bilang kasama sa varsity squad. Dito ay nakita ng mga scouts ng mga university ng NCAA ang husay ni Bob Cousy sa pagdadala at pagdribble ng bola. Kaya naman siya ay binigyan ng scholarship ng College of the Holy Cross. Pinangunahan niya ang College of the Holy Cross Crusaders sa 1948 at 1950 NCAA tournament. Sa buong panahon niya sa NCAA ay naging 3-time All-American si Bob Cousy, o ang katumbas nito ay MVP ng NCAA. Kaya naman noong 1950 NBA draft ay kinuha siya ng Tri-Cities Blackhawks bilang kanilang 3rd overall pick. Isang team noon ng NBA sa Midwestern Valley na binubuo ng 3 lungsod, ang Moline, Rock Island at Davenport. Ngunit si Bob Cousy ay nakapagpatayo ng driving school sa Massachusetts. Kaya naman hindi siya natuwa na na-drop siya ng Tri-Cities Blackhawks dahil mapapalayo siya sa kanyang bagong negosyo. Kaya naman humiling si Bob Cousy sa owner ng Tri-Cities Blackhawks ng salary na $10,000. Ngunit hindi ito kaya ng owner ng Blackhawks. Ang inoffer lamang niya ay $6,000. Kaya naman hindi na nag-report si Bob Cousy sa kupunan ng Tri-Cities Blackhawks. To make a long story short, kinuha ng Boston Celtics si Bob Cousy. Binigyan nila ito ng $9,000. Ngunit may pagdadalawang isip pa noon si Red Auerbach, ang manager at head coach ng Boston Celtics. Ito ay dahil ayon sa kanilang mga scouts na si Bob Cousy ay flamboyant but ineffective na ball handler. Magaling lamang daw ito mag-dribble at magaganda ang kanyang mga fancy passes. Ngunit hindi anya epektibo bilang isang magaling na point guard o floor general. Ngunit agad namang nagbago ang isip ni Red Auerbach dahil sa kanyang rookie season sa height na 6'1 ay nag-average si Cousy ng 15 points, 6.9 rebounds at 4.9 assist per game. Nakuha din niya dito ang kanyang una sa 13 sunod-sunod na All-Star appearance sa kanyang buong karir. At noong 1953 ay nakuha naman niya ang kanyang kauna-unahang assist title with an average of 7.7 assist at 8 sunod-sunod pa na mga taon. Pinangunahan ni Bob Cousy ang NBA sa assist. Siya ang unang gumamit ng mga behind the back dribble, behind the back at no look na mga pasa. Ano pat lalong sumikat si Bob Cousy at naitanghal bilang kasama sa All-NBA First Team. At noong 1956 to 1957 season ay dinraft ni Red Auerbach ang dalawang future Hall of Famer, hustle player na si Tom Heinsohn at ang legendary center na si Bill Russell. Sa tulong ng bagong dagdag na mga player na si Tom Heinsohn at Bill Russell ay nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Most Valuable Player Award. Sa season na ito ay nakapasok din sila sa NBA Finals kontra ang Atlanta Hawks sa pangunguna ng legendary center na si Bob Pettit. Natalo nila ito sa Game 7 at nakuha ni Bob Cousy ang kanyang kauna-unahang NBA title. 1958, muli na namang nakapasok ang Celtics sa finals kalaban na naman ang Hawks. Ngunit sa pagkaka-injury ni Bill Russell, natalo sila sa Game 6. Subalit ito na pala ang huling pagkatalo ng Boston Celtics sa panahon ni Bob Cousy.
mula 1959 hanggang 1963 ay sunod-sunod na mga kampyonato ang naiuwi ng Boston Celtics sa pangunguna ni Bob Cousy at ni Bill Russell. At noong 1963 din, sa edad na 34 years old ay nag-retire na si Bob Cousy. Sabay din itong iniretiro ng Boston Celtics ang kanyang number 14 jersey. Naging head coach naman si Bob Cousy ng Cincinnati Royals noong 1969 hanggang 1973. Ngunit noong 1969-70 season ay sinubukan ni Bob Cousy na noon ay 41 years old na mag-comeback bilang playing head coach. Ngunit napatunayan niya sa kanyang sarili na hindi na niya kayang makipagsabayan, kaya naman hindi na niya ito'y pinagpatuloy at 7 laro lang ang kanyang inilaro. Hinirang naman bilang Basketball Hall of Famer si Bob Cousy noong taong 1971 at kasama din siya sa 75 greatest player of all time. Magpasa hanggang ngayon, kinikilala si Bob Cousy na isa sa pinakamagaling na point guard, kaya naman binansagan siyang The Houdini.